Mag-aaral po tayo ng salita ng Diyos. Ito po sinasabi sa aklat po ng Matthew chapter 7 beginning verse 21. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karya ng langit. Mga kapatid, lahat naman ng tao tumatawag sa Diyos, subalit ang sabi ng ating Panginoon, hindi lahat papasok sa karya ng langit. Sino ang papasok sa langit? Ito sabi, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Yung pala ang papasok sa langit, yung sumusunod sa kalooban ng kanyang ama. Ano kaya ang kalooban ng ama? Pero bago yon, tapusin ko itong binabasa ko. Pagdating ng muling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan sa inyong pangalan. Nagmalaki ang mga tao sa kanilang mga mabubuting ginagawa. Ang sagot ng ating Panginoon, at sasabihin ko sa kanila kailan may hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin mga mapagawa ng masama. Nakakagulat mga kapatid. Yung bang ginagawa ng pagpapahayag o pangangaral at pagpapalaya sa mga masamang espiritu at paggawa ng kababalaghan ay mali? Tama po. Mabuti po yun. Pero kaya lang, bakit ang tanong ay hindi sila kinilala ng ating Panginoon at ang sabi niya, lumayo kayo sa akin. Ang dahilan, mga mapagawa ng masama. Pangalawang dahilan, hindi sila sumusunod sa kalooban ng Ama. Pag-aralan natin ngayon, ano ba talaga ang kalooban ng Ama? 2 beses lang kasi nagsalita ang Ama eh. Basahin natin sa Matthew chapter 3 verse 17. Matapos mabautismo si Jesus sa tubig at siya'y umahon, nagsalita ang Ama. Ito po ang sabi. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi. Ito po yung makikita sa Matthew chapter 3 verse 17. Ito po karugtong. Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Nagpahayag po ng damdamin ang Ama. Ipinapakilala, ini-introduce ang kanyang anak. Ang sabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Ito pa po ang kalooban ng Ama. Ayon po rito sa aklat po ng Lucas chapter 9 verse 35. Ganito po sinasabi. Dito nalalaman natin ang kalooban ng Ama sapagkat ang Ama mismo ang nagsasalita rito. Sabi rito, Lucas chapter 9 verse 35. At may isang tinig mula sa alapaap na nagsabi, ito ang aking anak, ang aking hinirang. Dalawa na. Sabi ng Ama, ito ang aking anak. Sino yung tinutukoy? Si Jesus Christ. Yun ang kalooban ng Ama. Ang makilala natin, yung ipinapakilala ng Ama, si Jesus Christ. Pangalawa, sabi ng Ama, ito ang aking hinirang. Anong kalooban ng Ama? Makilala natin si Jesus Christ. Pangalawa, kilalanin natin ang hinirang ng Diyos, si Jesus Christ. Pangatlo, sabi rito, Lucas chapter 9 verse 35, siya ang inyong pakinggan. Sabi ng Ama, sino raw ang ating pakikinggan? Si Moses? Si Elias? Mga propeta? Mga guro? Hindi. Ang ating pakikinggan, si Jesus, yung kanyang anak na kanyang ipinakikilala. Buuin ko lamang po, Lucas chapter 9 verse 35. At may isang tinig mula sa alapap na nagsabi, ito ang aking anak, ang aking hinirang, siya ang inyong pakinggan. Maraming tao po na nangangaral ng salita ng Diyos. Ang nakalulungkot,
marurunong sa kautusan, magagaling sa Biblia, pero hindi kinikilala ang ating Panginoong Hesukristo. Kagaya po ng isang babasahin ko na pangyayari sa John chapter 5. Sabi rito sa John chapter 5 verse John chapter 5 verse 39. Sabi rito, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan, sabi ng Panginoong Hesukristo, sa paniwalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Diba? Sabi ng Panginoon, sa mga taong marurunong sa mga kasulatan, sa Biblia, may maraming taong mahuhusay sa Biblia. Pero, malayo ang kanilang puso kay Hesukristo. Kaya sabi ng ating Panginoon dito sa mga eskriba at mga Pariseo, sabi ng Panginoon, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sa paniwalang doon yung matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Karugtong, eto po. Tinuro ng Panginoong Hesukristo yung kasulatan. Sabi, ang mga ito ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Yung kasulatan ng magpapatotoo tungkol kay Jesus Christ. Pagkatapos yung Ama ang nagpapatotoo rin tungkol kay Jesus Christ. Anong karugtong? John chapter 5 verse 40. Sabi ng Panginoon sa mga tao at sa mga eskriba at Pariseo, ngunit ayaw naman ninyong lumapit sa akin upang kayo magkaroon ng buhay. Nasa ating Panginoon Jesucristo po ang buhay. Ang kalooban ng Ama, makilala natin ang anak. Siya kasi ang hinirang, siya ang ating pakinggan. Maraming mga ngaral ngayon. Subalit, ang ipinangangaral, ang itinuturo, ay hindi po aral ni Kristo. Aral ni Moses pa rin ang itinuturo. Ang tinuturo ng napakaraming tao ngayon, yung doktrina nila, at hindi yung aral ni Kristo. Babasahin ko po dito ang sinasabi sa 1 Timothy chapter 6 verse 3. Ganito po ang sinasabi. 1 Timothy chapter 6 verse 3. Sino mang nagtuturo ng iba kaysa rito na di sang-ayon sa salita ng Panginoong Hesukristo at sa aral ng tungkol sa kabanalan ay nagyayabang, ngunit walang nalalaman. Yun po sinasabi sa 1 Timothy chapter 6 verse 3. Kaya kung may nangangaral, hindi naman sang-ayon sa salita ng ating Panginoong Hesukristo, nagyayabang lang daw yun. Kaya po, ang tunay na turo, ang tunay na doktrina kung naghahanap ka, hindi mo maririnig doon sa tao. Basahin mo mismo yung sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na nakasulat sa bagong tipan, sapagkat ito ang kalooban ng Ama. Sabi ng ating Ama, ito ang aking anak, ang aking hinirang, siya ang inyong pakinggan. Maraming salamat po.